Pinawalang bisa ang pagtatalaga ng 804 na personnel ng Bureau of Corrections, Bucor, dahil sa kawalan ng kanilang eligibility. Ayon kay Bucor Chief Gregorio Catapang Jr., kanila nang tinutugunan ang mga problema sa personnel ng Bureau sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Directorate Office para sa kanilang edukasyon at pagsasanay. Bumubuo na rin ng programa ang ahensya para matugunan ang kinakailangang pag-aaral ng kanilang kawani para sa kanilang career advancement. Una rito, nagresulta sa dismissal ng 233 kawani ng Bureau noong Marso matapos bigong tumalima sa mas mahigpit na eligibility requirements na itinakda sa ilalim ng Bucor Act of 2013. Noong nakalipas na linggo naman, nanumpa si bagong talagang Correctional Technical Superintendent Marjorie Ann Sontidad, 4 na bagong talagang non-uniformed personnel at 7 bagong hired na non-uniformed personnel at inaasahang mas marami pang personnel ang mapopromote at tumanggap ng bago pang mga personnel. Bakit kaya hindi muna natin kinausap yung China? Oho. Di ba? Opo. Ano ba yung masama kung halimbawa tayo mismo nakipag-usap sa China? Opo. Ano ba yung mahirap gawin kung bilateral muna, di ba? Opo. Di ba sa barangay kung merong alitan, meron siyang tinatawag na katarungang pambarangay. Tama po. Ang tawagin nila ay barangay justice. May barangay justice system. Opo. Sila muna. Total talagang usapin tungkol sa mga magkakapit-bahay. Oho. Magkakabarangay. Hindi naman pupunta doon sa Mindanao para doon kumuha ng kakampi. Di ba? Sapagkat baka naman hindi ganun kalalim ang pinag-uusapan eh. Yung sigalot, maaaring mapag-usapan ng kayo-kayo na lang muna. Di ba? Ay ko nga, napansin ko lang dito at sa mga larawan kasama pala ni Pangulong Bongbong si Speaker Martin doon sa Washington DC at ang ating kaibigan Kong Dong Gonzales. Nagkapampangan ata doon sa sabi, hindi na sila magkaintindihan doon sa Washington DC. Pero ang binabanggit dito, Kong, gaya po ng paunang pahayag ko kanina, well, parang ayaw nilang palutangin ng husto yung may kinalaman dyan sa West Philippine Sea. Kasi ang banggit po ni Speaker Martin, yung pagpupulong daw po ng 3 bansa dyan sa Washington DC, ay lalo pa raw pong patatagin ang samahan ng 3 bansa. At ito daw po ay pagpapalawak ng international community sa panawagan daw po na sumunod sa rules-based order at pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag at makatulong daw po sa pagpapahupa ng tensyon, partikular na po sa West Philippine Sea. Binabanggit pa po na ang pagpapahupa, sabi ni Speaker Martin sa kanyang statement, ang pagpapahupa daw po ng tensyon sa West Philippine Sea ay mahalaga para sa maraming ordinaryong Pilipinong mangingisda na kinabubuhay daw po nakasalalay sa sitwasyon ng Exclusive Economic Zone. Ito pong EEZ. Pero siyempre, meron din daw pong 5 trilyon na halaga ng mga dumaraan sa nabanggit na 5 trilyong halaga ng negosyo at ito daw po ay bumubuo sa 60% maritime trade at mahigit 22% ng kabuuang pangangalakal sa buong mundo. Hindi kaya dapat ang China ang kinakausap ng Pilipinas kung gusto talaga natin pahupain ang tensyon diyan sa may West Philippine Sea? Kasi ang talagang punot dulo niyan ay yung navigational importance ng South China Sea. Opo, tama kayo. Hindi lamang kasi ang China talagang napaka-importante sa kanya yan. Dahil yung kanyang mga export diyan talaga dumadaan papunta magmumula diyan sa South China Sea papunta ng Strait of Malacca gawin ng Singapore. Yan, opo. Hanggang yan ay dumaan sa Red Sea hanggang sa Strait of Gibraltar pupunta sa London. Hanggang diyan yan pinaka trade route eh. Akala ko Gibraltar sa Baguio iba. Napaka-importante ng route na yan. Ng ruta na yan, opo. Kaya palagi nilang sinasabi traditionally yung pananatili ng freedom of navigation at saka overflight. Yeah. Okay. Opo. Lalong-lalo na ang China sapagkat ang tingin ko 60% ng langis na kakailanganin niya diyan dumadaan. Okay. Opo. Wala namang debate tungkol dun sa importansya ng South China Sea. Opo. Ang nagkaroon lang nga ng problema sapagkat sa itong mga huling panahon na nangyari na hindi lamang naman ang bansa natin ang nagke-claim ng maritime rights diyan sa kalawakan ng South China Sea. Nandiyan ang Brunei, nandiyan ang Malaysia.
Nandyan ang Vietnam, at may isa pa po parte yan. pang ng Indonesia, at ganun din ang Taiwan. Ngayon, bakit kaya tayo lang ang nasa trilateral? Ba't hindi nakasali yung Vietnam, ang Malaysia, ang Brunei, at saka yung Taiwan? Sapagkat meron din silang issue dyan eh. May claim Tama din po. sila. Hindi ba? So, pwedeng isipin ng mga kababayan natin, bakit tayo lang? Bakit trilateral? Eh, di ba nagke-claim din ng Vietnam? Ang totoo niyan, mas marami pang pulo ang nasasakop ng Vietnam kaysa sa atin. Tama kayo, opo. Mas marami. Pinakamarami ang Vietnam. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, 22 na racks o kaya shoals or pulo ang tawag dyan. 14 lang yata ang China, 8 ang Pilipinas, 4 yata yung Malaysia, 1 yung Taiwan, 1 yung Brunei. Mga ganon. Opo. Bakit naman yung pinakamarami ang okupadong mga isla dyan? Kung iba, hindi naman isla ang tawag dyan. Ba't di kasama ang Vietnam? Ba't di kasama ang Malaysia? Kung ang pag-uusapan, mapanatili yung tranquility nung ano na yon, yung lugar na yan, sapagkat napaka-importanting body of water, sabi nga natin, isang traditional trade route. Opo. Na talagang dyan dumadaan ang halos 5 trilyon na halaga ng kalakal. 5 trillion US dollar yan, Kong, ha? Di ba? Opo. Napansin mo ba bakit Totoo. trilateral? Bakit hindi multilateral? At saka walang, well, aywan ko lang, Kong, kasi mukhang wala atang tensyon sa part ng ibang bansa. Maliban sa Pilipinas, wala atang tensyon. Ibig mo sabihin, tayo lang ang binubuli ng China? Aywan ko lang po, ha? Baka hindi natin, na meron din silang gano'n, kaya lang, hindi naman na... Hindi ata masyado maingay. Hindi naman na ipagmamaingay. Yun na nga, Di ba? Baka wala silang kagaya nung Commodore, nung pangalan, nung Philippine Coast Guard, na lagi nagsasalita doon sa usaping ito. Sa kanila, yung issue ng para Cells Island, sa kasaysayan, nakita mo, nagkaroon pa ng maliit na giyera dyan at maraming nasawi ng mga Vietnamese dyan at inilaban nila yung kanilang karapatan dyan. Talagang ako nga po, well, ako sabi ko nga, doon sa puntong ito, hindi kaya dapat ang inuna natin kausapin talagang, at yun naman talaga ang pag-iimbita ng China, mag-usap ang Pilipinas at ang China, Kong? Maring isang issue yan. Kaya natin tinatalakay ito para siguro ma-open natin lahat ang possibilities. Para mahupa ang tensyon. Hindi natin sinasabi na merong mali sa trilateral. Pero marami pa rin option. Merong bilateral din na open sa atin. Ngayon, ang maring itinanong mga kababayan natin, maring tinatanong nila o iniisip nila, bakit kaya hindi muna natin kinausap yung China? Di ba? Opo. Ano ba yung masama kung halimbawa tayo mismo nakipag-usap sa China? Opo. Ano ba yung mahirap gawin kung bilateral muna, di ba? Opo. Well, ako kasi pwedeng gawin. Naalala mo ng unang Nelson, di ba? Unang buwan ata ng Pangulong Bongbong Marcos, China agad ang unang pinuntahan ng Pangulong Bongbong, di ba? Ay kung ngayon sa sitwasyong ito at talagang tumataas ang tensyon sa may West Philippine Sea, wala naman siguro masama na bumalik ang Pangulong Bongbong at muli ay makipag-usap kay President Xi Jinping, Kong. Di ba? Kasi, gawa natin ng halimbawa ang isang barangay dyan. Opo, isang Diba? barangay, oo. Di ba sa barangay kung merong alitan, meron siyang tinatawag na katarungang pambarangay. Tama po. Ang tawagin nila ay barangay justice. May barangay justice system. Opo. Sila muna. So, nagagawa natin ng halimbawa, total talagang usapin tungkol sa mga magkakapit-bahay, magkakabarangay. Hindi naman pupunta doon sa Mindanao para doon kumuha ng kakampi. Di ba? Sapagkat baka naman hindi ganun kalalim ang pinag-uusapan. May sigalot, maaaring mapag-usapan ng kayo-kayo na lang muna. Di ba? Pampamilya lang naman yan Pinakamalayo na yung pambarangay. Ikaw ba naman ay pupunta ka pa sa Pulumulok, sa South Cotabato para humanap ka ng kakampi roon? Malayo masyado yun, Kong. Di ba? Oo. Hindi, naipagkakaano lang natin. Naipaghalimbawa lang natin sapagkat maaari lang, Jen, na meron tayong hindi napansin na baka sakaling ito ay isang mas magandang alternative bago nangyari ito, di ba? Aywan ko lang kung merong ito'y may kaugnayan
Kasi nandun ngayon yung trilateral, ano ha? Tapos biglang uminit ngayon yung usapin ng gentleman's agreement ng dating administrasyon na ngayon ay mukhang ang Kamara at ang Senado iimbestigahan para po ata ito kung ano ha. Hindi ko alam kung itong dalawang ito ay may kaugnayan sa isa't isa na para bagang dito sa pinalalakas natin ng ating pakikipagkaibigan sa Amerika at pagkatapos dito naman sa China, ay para bagang, ewan ko lang, feeling ko lang, personal ko, ay para bagang unti-unti tayong lumalayo. Sana hindi ako tama, mali ako sa puntong yon, Kong. No? Hindi, kung yan ay iimbestigahan na naman ng Senado. Opo. Hindi ba pinag-uusapan natin, meron tatlong dakilang bahagi ang ating pamahalaan diyan eh. Opo. Ito yung executive. Tatlong magkakahiwalay na branches. Ito yung legislative, ito yung judiciary. Di ba? Ehekutibo, legislatibo, at saka hudikatura. Hudikatura, opo. Halimbawa, kung ay iimbestigahan nila, ano yun? Gentleman's agreement. Gentleman's agreement, yun daw pong usaping iyan. Ewan ko ha, ako bilang isa, maring magkamali naman ako dyan. Ano? Pero ang opinion ko, kung halimbawa, yung dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang pagkakabasa niya doon sa neutrality provision ng saligang batas ay ganito. Di ba? Presidential prerogative yun. Ay, opo naman, oo. Ako ang Pangulo ng Pilipinas, ganito ko gusto itrato itong neutrality provision na ito. Ay, tsak, alam din naman ng Pangulong Duterte yan, Kong. Di ba? Wala naman kasing nakalagay doon na kailangan makipagkaibigan ka sa pinakamalayo. Ano? O kailangan makipagmabutihan ka sa pinakamalapit. Nasa sa kanya yun eh. Presidential prerogative yun eh. Ngayon, siguro pinakamaganda, bakit hindi nyo kunin yung kanyang policy statement doon sa foreign policy? Di ba? Kasi merong foreign policy ang bawat Pangulo dyan eh. Maaring nagkakaiba ng patakaran, ng pamamaraan. Pero nandun yung neutrality provision. Kailangan ng bawat isa makita nila na ano man ang pamamaraan mo, magpapakailalim ka doon sa neutrality provision eh. Doon mo susukatin yun. Totoo po. Doon mo sasalaminin yun, di ba? Ngayon, may bang-iimbestiga na naman dyan, mamumuliti ka lang sapagkat malapit na naman ang 2025. Magandang, ano po ito eh, magandang issue. Lalaki na naman. Kasi kaya ko naman nasabi yan, may statement po Senador Bato de la Rosa, sabi ni Senador de la Rosa, sa tingin niya, dadalo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon ng Senado, kaugnay ng gentleman's agreement. Ayon po kay de la Rosa, hindi para po niya nakakausap ang dating Pangulo, pero tiyak na matutuwa pa si Pangulong Duterte kapag ipinatawag daw po ng Senado. Sinabi pa ng Senador na si dating Pangulong Duterte ay palaban at kung gugugulin ang kanyang pananahimik ay tiyak na guguluhin ang kanyang pananahimik ay tiyak na magpapakita sa Senado. Sa lower house naman ay meron ding statement kahapon, Congressman Kong Hoon, na mukhang magpapatawag ang lower house ng investigasyon din ukol sa usaping ito, Kong. Sino yung patatawag? Well, hindi ko alam kung ano, kasi tsak yan, kung gentleman's agreement, hindi tsak ang dating Pangulong Duterte ang kanilang iimbitahan. Ba't hindi na lang nilang tanungin si Secretary Anyo? Si Secretary Anyo ay dating DILG Secretary nga pala. DILG Secretary. Opo. Siya'y opisyal ni Pangulong Duterte. Noong time, At siya naman ngayon ay National Security Advisor. Opo, pwede. Si Secretary, yung Defense Secretary Lorenzana. Opo, Lorenzana. Sa palagay ko naman, yung dalawang yan, nalalaman kung ano talagang nangyari dyan. Ano? Opo. Di ba pwedeng tanungin yung dalawang Cabinet Secretary, Cabinet Secretary na ngayon ay parang opisyal din ng ating kasalukuyang administrasyon. Opo, para National Security Council. Mula sa kanila, malalaman na rin natin, matutukoy natin. At makakatipid tayo ng panahon siguro, di ba? Opo. Tsak naman, hindi kikimkimin ng dating Pangulong Duterte. Tsak sasabihan niya yung Defense Secretary at that time. Di ba? Kung meron man silang gentleman's agreement. Siyempre, kinukonsulta niya yung kanyang mga, kung sino man yung concern na cabinet member. Di ba? O anong gagawin natin dito? Pwede ba ito? Pwede ba yung ganon? Di ba? Kaya palagay ko alam din ng dalawang ginoo na yan kung anong nasa likod ng pangyayari.